Hello mga cookers! Excited ako na i-share sa inyo yung isa sa mga paborito kong recipe, ang Bicol Express. Napakasarap nito, napakadali lang. Kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. So sa isang mainit na kawali, maglagay lang tayo ng konting mantika lang, tapos ilalagay na natin yung baboy. This is 1 kilo ng pork. So kung gusto po ninyo ng mas maraming taba or marami-rami yung taba, okay lang naman po, no? So pero yung ginamit ko kasi dito, mas gusto ko mas maraming laman, konti lang yung taba. So naglagay lang tayo ng salt and pepper, mga half a teaspoon ng salt, ganun din yung pepper, pamintang durog. And then ang gusto natin is maging tender na ito sa first step. So ang first step, kung ngayon pa lang po kayo nagluluto ng Bicol Express, is palambutin yung karne. So naglagay lang tayo ng tubig, half a cup, babalikan natin ito mamaya. Ayan, so kumukulo na. So yung iba gusto nila tubig lang muna sa simula hanggang sa lumambot. Pero since gusto natin na maging malasa na ito sa simula pa lang, maglalagay tayo ng half a cup ng coconut milk. Ibig sabihin yung pangalawang piga, bumili kayo ng nyog, pinagyan nyo ng una, yung pangalawang piga, lagyan nyo ng half a cup ng water, pigain nyo, yung katas nun, ito yon. So hanggang sa lumambot siya, babantayan lang natin to, haluin nyo from time to time kasi magre-reduce ito hanggang sa maluto. Ayan, so nakita nyo, nag-reduce na yung yung liquids natin. So kapag ka ganito, kung mas maraming fat yung nabili ninyo sa pork, ang sunod na step, ang gusto nating gawin is mag-brown siya. Huwag naman sobrang brown, baka masunog, no. Mag-brown lang yung yung ating pork, and then mag-render siya ng fat. Papalabasin na natin yung mantika. Ayan, so sa part na to dapat katulad nung nasabi ko kanina, kung may maraming taba yung nabili ninyo, meron na siyang lumabas na yung pinaka mantika niya. So itabi lang natin ito. Ganito lang ka brown, ha, huwag masyadong brown na brown kasi baka matigas naman na yung outcome. So kung nag-render ng fat yung pork po ninyo, hindi nyo na kailangang maglagay ng additional na mantika para sa panggisa. So yung pinaka mantika mula dun sa pork ang gagamitan na ninyo, no? So since hindi naman masyadong mataba yung pork na ginamit ko dito, nag-add lang ako ng kaunti, and then start na tayo sa paggigisa. So bawang, sibuyas, gisain lang natin ng mabuti, and then luya. Yan. So madali na lang to mga kakukor. Siguro din lang natin basta na luto yung pork natin, no? And then this one is fresh na bagoong alamang, shrimp paste. So pwede ba akong gumamit ng luto? Pwede din naman. Pero dito sa recipe na to, maglagay muna ako ng 2 kutsara. Ayokong biglain, no, kasi medyo maalat kapag ka-fresh yung bagoong alamang. Pag fresh, siguraduhin lang natin nagisa natin ng husto bago natin ilagay yung pork. Ayan. Makakatulong kasi para matanggal yung lansa. So mga 3 tablespoons total na yung nalagay ko, no, dito sa recipe natin. As in yung kutsara na ginagamit natin sa bahay, para mas mabilis yung reference, 3 kutsara. Pagka nagisa na natin ng maigi, ilalagay na natin yung pork na niluto natin kanina. Yan. So napakadali lang naman nito. Baka yung iba kasi natatakot magluto, baka hindi pa nila na-try, pero subukan po ninyo itong recipe na to, siguro ang magugustuhan po ninyo ito. So since fresh yung bagong alamang na nilagay natin, para mabalance lang yung alat, medyo maalat kasi yun, maglalagay ako ng 2 kutsara ng brown sugar. Wala po kaming brown, ni white lang. O pwede naman maski white sugar, wala namang problema doon. Pero kung yung bagoong na luto na yung ginamit ninyo, kahit mga 4 to 5 tablespoons kasi natimpla na yun, matamis-tamis na. So this is coconut cream naman. Yung kakanggata tawag sa atin dito sa Katagalugan, no? Kakanggata, ibig sabihin, bumili kayo ng nyog, nilagyan nyo ng 2 cups ng water, piniga ninyo, yun yung unang piga. Ang tawag nila doon is kakanggata. Coconut cream. Yan. So, inuunti-unti ko lang muna yung paglagay, no? Para hindi mabigla. Yung mga parang sunog-sunog, sabi nila dito sa gilid, i-deglaze natin yan. Ibig sabihin, gamitin nyo yung pinaka-liquid ng niluluto natin
para matanggal yan. Kasi additional flavor din yan and aroma. Masarap din yan pagka nahalo. So, nilagay na natin, no? 2 cups na ng coconut cream. Yan, para mas masarap. So, hintayin lang natin to na mag-reduce mga ka-cookers para lumabas din yung pinaka parang yung sabi nila nagbamantika na. Yun, masarap yun. Pagka kumulo na yung pinakakakanggata, nagmanti-mantika, yun yung i-achievin natin. So, hanggang sa maluto lang ito, hihintayin natin. Ayan, halu-haluin nyo from time to time para hindi magdikit dun sa ilalim o masunog, no? O yan, no? Kung nakikita ninyo, medyo nag-reduce na yung pinaka liquids natin. Naku, kung naaamoy ninyo, napakabango. Ayan, ilalagay na natin yung mga sili natin. So, this is siling pansigang. 6 pieces ito na green and 2 pieces nung siling labuyo. So, in-slice lang natin ng maliliit. Hindi kasi kami masyadong mahilig sa sobrang anghang. So, nilagay ko to sa later part, sa medyo dulo. Pero kung gusto nyo ng mas maanghang, mas matapang kayo sa maanghang, ilagay nyo siya ng mas maaga. Siguro kasabay nung kakanggata. Yan. Tapos kung ayaw nyo ng mas masyadong maanghang, bawasan nyo yung mga buto-buto. Kasi pagka sinama nyo lahat ng buto, mas malaki yung possibility na maanghang siya. Ayan, napakasarap. Ang bango-bango. Ihanda nyo yung kanin dito. Mag-prepare kayo ng extra rice. Talagang napakasarap nito. Magugustuhan po ninyo ito sigurado. Ayan, so this is done. Ganito lang yung gusto ko. Hindi siya masyadong masabaw, pero hindi rin naman masyadong tuyo. No? Depende po sa preference ninyo. Pero para po sa amin, yung ganitong sauce, yung kumakapit sa kanin, this is perfect. So ready na to. Ngayon, nakapagluto tayo ng Bicol Express. Naku, siguradong magugustuhan po ninyo ito. At hihintayin ko po yung mga experience ninyo dyan sa comment section sa baba. Natutuwa po kaming basahin yung mga experiences ninyo. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Kung bago pa lang sa channel na to, subscribe na po kayo. I-click nyo na rin yung notification bell para magkita po ulit tayo sa sunod. Bye-bye!